Sec, magre-report si Sec, mga kapuso, sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin po ng ginagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry. Tawagin na natin, nasa linya na po natin, mga kapuso, walang iba kundi si Kalihim Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Secretary Chris, magandang umaga. Si Joel, tsaka si Director Sieto. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga. Alam Good ko, morning po, Sec. ilang araw na ho kayong abala at Yes. nagtatakda kayo ng mga panuntunan kaugnay pa rin po ng price freeze. Pero siguro malaman Yes. natin, meron ba kayong datos po dyan? Ano-ano na ba yung mga lugar na sinailalim po ang kanilang mga lugar sa state of calamity? Actually, kahapon, meron ng, nandito, Region 1 to 6, nakasama na. Tapos, there's 5 provinces, 26 state of calamities, regions, cities, and municipalities. So, as of yesterday, yun yung nakalagay sa state of calamity, no? Mhm. But, every day, nadadagdagan. Nadadagdagan everyday, no? Pagka nagdeklara ang isang lugar ng state of calamity, ano epekto nito doon sa komunidad, Secretary Chris? Of course, maraming effect ito, no? First of all, sa mga consumers, tapos after that, sa negosyo. I mean, there's really a lot of factors na, saka a lot of things that, are a lot of pangkabuhayan na naapektuhan pag may state of calamity. Hindi lang yung sa personal nila, but actually also sa pangkabuhayan nila. Okay, ano ang mga initial steps, mga hakbang na ginawa po ng DTI matapos pong salantahin ng Bagyong Christine, yung mga lugar na nasa ilalim po ng state of calamity ngayon? Yes, actually, Joel, unang-una, there's a 60-day price freeze on all the basic commodities. Yun, ipapatupad natin yan at tinutupad na natin yan at saka we are also very strict on this. So, nag-check sila araw-araw talaga to make sure that all the prices that of basic necessities are following the standards set by the DTI. Hindi sila pwedeng mag-overprice kasi usually or sometimes sa pagkakataong na ganito, yung mga negosyantes or yung mga ibang tao take advantage of the situation. So, ito, we are really checking on the prices of basic commodities. That's one. Number two, talagang minomonitor din natin yung mga supply na nasa supermarket, nasa grocery, nasa palengke, at saka nasa convenience stores to make sure that yung mga tao dun sa areas na nasalanta have the basic necessities that they need. Mhm. And then of course, itong number 3, yung natin ngayon is we also need to protect the business. Kasi pinoprotektahan na natin yung mga kababayan natin ito sa sa price freeze tapos sa monitoring, but we also need to protect the business kasi ito yung pangkabuhayan nila eh. So we came out now with the Enterprise Rehab Program. So nag-set aside kami ng 2 billion pesos through the SB Corporation, which is an attached agency of the DTI. So meron kami ngayong na-set aside na funds na 2 billion na pang-rehabilitate sa mga negosyo na naapektuhan ng Bagyong Christine. So ang Pwede silang umutang, no, ma'am? Pwede silang umutang sa SB Corp. They just have to go to sbcorp.gov.ph tapos mag-log on doon at saka ipo-process na ito. We'll try to process as fast as we can, 1 week if kompleto yung mga requirements nila. Mhm. Tapos this one is a 0 interest for the first year and for the second year 1% per month depending on the yung yung maging negotiation nila ng SB Corp. Mhm. Pero for now, ganyan yung magiging tapos no principal payments is also okay. Basta ang importante, makapag-loan na sila para makausad na ulit or Nakita ko, ma'am. makabangon na ulit. Oo, Secretary Chris, nakita ko yung lawak ng effect dito pong Bagyong Christine, ma'am, kapangalan niyo pa. Oo nga, hindi, Christina ako. Yung Bagyong Christine na yan, ang laki ho ng naapektuhan, mga Yes. halos yata buong bansa, ma'am, pati Mindanao. Nadali Yes. nitong bagyong ito. So,
2 billion, ma'am, sasapat ba 'yun? Kasi kung lahat ng mga lugar na binabanggit po natin nasa ilalim ng state of calamity ngayon, yung mga retailers po diyan, yung mga negosyante umutang, baka kapusin tayo yung 2 billion natin. Meron ba tayong pinag-iisip pa natin na ito'y madagdagan kung sakasakaling kulangin? Yes, of course, no. I mean, we're always open to these kinds of possibilities kasi ito muna yung initial para yung mga nasalanta then want to bounce back agad, pwede na silang umutang agad-agad. But mag-uusap pa kami next week regarding additional funds if in case the need arises. So they can avail of these funds from actually yesterday until December 31, 2024. Hanggang December 21, 2024. 31, 2024. Yes, Okay. oo. Ma'am, So, pwede yeah. Okay. Go ahead. Magkano ang minimum loan? Magkano ang maximum loan? At Okay, how yung many minimum- years to pay? How many years to pay yan, ma'am? Yes, of course, yung minimum loan, no, it can really go from as low as 10,000. But ang maximum loan is 300,000. So this loan is really mostly to help the MSMEs. Kasi ang mandate ng Pangulo natin, si President Bongbong Marcos Jr., na dapat tulungan ang MSMEs para makabangon sila. Okay. Ito lang, ma'am, kasi nakita natin yung lawak nitong epekto ng Bagyong Christine. Ma'am, ang tanong namin meron tayong price freeze. In place na po yan. Tinakda na po Yes. natin yan. At matik yan Correct. pagka Yeah. nagdeklara ng state of calamity, kinakailangan sumunod sila dito sa price freeze na ito. Ang Yes, tanong, tama. ma'am, meron ba tayong produkto na available? Kasi I'm sure yung mga retailers binaha din sila eh. Meron ba Yes. silang natirang produkto na pwedeng bilhin ng ating mga kababayan? Yes. Ang tanong, ang sinasabi, ang concern na natanggap namin, Secretary Chris, meron kaming pambili. May nagbigay ng mga politiko ng pera eh. Kaya lang ang tanong, Oo. saan namin dadalhin yun? Kasi kung wala namang produktong available, paano naman yun, ma'am? Meron ba tayong mga paraan na ginagawa para yung replenishment po ng produkto dito sa mga apektadong lugar na ito mabilis? Yes, actually lahat ng department and agencies ng government are all banded together to be able to get the goods or to be able to get the products, lalo na pagkain, out to the different regions na natamaan. So there's really an effort for this. Aside from that, yung mga big retailers din natin like SM, like Robinsons, and also the convenience stores are also aggressively pushing the products down to these areas na naapektuhan ng Bagyong Christine. So there's really a conscious effort. Even nung nag-meeting kami with the president, also with the other departments of the government, were really how to get the goods down to the regions and down to the provinces na apektado ng Bagyong Christine. So there's really an aggressive effort on this. In fact, the DSWD has really been very aggressive on this. Nakikita namin si Rex Gatchalian, si Sec Rex, he's everywhere, really making sure that the people, are well taken care of as best as we can. Yun talagang, lalo na ngayon, the weather is better. So talagang mas madaling maipadala yung mga goods dun sa mga provinces na apektado ng bagyo. Okay. Ma'am, sinasabi ko nga kay Director Shea kanina, yung mga convenience store ba, hindi ba covered nito? Kasi kadalasan, sila yung malapit eh. Doon sa mga naapektuhan nung baha, no? So, kung meron man silang pwedeng puntahan, itong mga convenience store, pati yung mga sari-sari store. Kaya lang, ang malungkot dito, hindi nga covered ng price free sila eh. Meron ba tayong pwedeng gawin pa para hindi naman pagsamantalaan yung sitwasyon, ma'am? Yes, ganito, mag-meeting kami ulit mamaya, tapos mag-usap kami kung ano pang pwede nating gawin. Pero dapat lahat ng mga, at least the big ones, they're already compliant. We already parang nagbigay na sila ng abiso, even a few days before, na talagang magko-comply sila. So, and we've been checking, and wala naman naging problema kasi magko-comply talaga sila. So far, ma'am, wala kayong natatanggap na mga reklamo na hindi nagko-comply? So far, wala naman because ang daming naapektuhan eh. So talagang kailangan, we really have to comply with what the mandate of the government.
Director She, baka may mga dagdagan tanong kay Secretary Opo. Chris. Sir Chris, yung sa ano lang natin, yung tulong sa SME, no? So, ano po ang mga magiging requirements natin for our businesses para makapag-avail po sila ng loan? Or kaya po, saan sila pwedeng pumunta para malaman kung ano yung mga requirements nito? Hindi, all they need to do is to log in or to go to the website of SB Corp and to be able to fill up with kung anong hiningi ng SB Corp for each business. Tapos ang ano nito is just really the business name registration. Wala tong collateral eh. So this is a swift process kasi we want them to be able to avail of this loan. What do you call this loan, ma'am? Enterprise Rehabilitation Fund. Ayun. Paano Yes, sila ERF. makaka-avail nito? Meron bang mga website na dapat puntahan? Yes, sbcorp.gov.ph. Then if in case they're having problems or in case they need to ask more questions, they can go to report2sec@dti.gov.ph. And then for yung mga consumer-related problems or report or anything that has to do with consumer, they can go to consumercare@dti.gov.ph. So DTI is really here to be able to help both the consumers and also the businesses recover from mga calamities such as this. Oo, walang hindi kayo mahihirapan sa paglo-loan mga kapuso, no? Walang collateral, ang kailangan lang ipakita yung business name. registration, no? Yun lang po. Tapos patunayan nyo lang na yung lugar ninyo binaha. Yun Yes, lang po ang correct. pinakamainam na at madali po kayong makakapag-loan at kung kumpleto kayo sa requirement, 1 linggo. Makakalabas na yung loan, no, ma'am? Yes, basta kompletong requirements. Yeah, that's what yan yung promise ng SB Corp, and SB Corp has really been very aggressive since attached agencies ng DTI, and we're really pushing and really tinututukan din ng SB Corp. So, talagang yung pera na kay SB Corp, we really find ways or we really do everything that we can para mailabas niya yung pera, para maipaloan sa mga MSMEs, para makausad sila. So there's so many different loans now that are more flexible and more applicable para sa MSMEs. So when they go to the SB Corp website, they can see the loans that are akma sa kanila, whether they are nasalanta ng bagyo or hindi sila nasalanta ng bagyo. But for now, we have the 2 billion pesos that's really specifically for the MSMEs na natamaan ng bagyo. Okay, ma'am, kamusta ang mga regional offices ninyo ng DTI? May mga may mga naapektuhan bang mga opisina rin? Yes, of course, yeah. Apektado yung but tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-update sa amin kung anong mga nagaganap doon sa mga regions, and tuloy-tuloy pa rin ang pag-monitor nila sa mga prices ng basic necessities. Okay. Nakasama sa price freeze, yes. Baka may dagdag ka dyan? Ma'am, last na lang kasi baka Okay. may nagtanong lang din po kasi. Kung naka-loan na daw po siya before, kasi di po ba ma'am, ito naman ay ongoing natin na program. Pwede pa daw po ba ulit mag-loan ng panibago? I think it's best for them na kasi it's best for them to check to go to the website of SB Corp para malaman nila kung kung pwede or hindi pwede. Kasi yung mga iba nag-loan tapos bad debt na, yung iba nag-loan, depends because this is a different kind of loan. This is really to help those na nasalanta ng bagyo. So once they it's best for them to just go to the website rather than to think of possibilities, mag-website muna sila. Wala pong lugar ang pagsasamantala ngayon sa ating mga kababayan. Yung mga negosyo, wag naman kayong magsamantala. Yung ating mga kababayan na apektuhan. Yes, Ito yung tama. panahon ng Correct pagtutulong-tulong. yun, Joel. Tama yun, Joel. Di ba, Yes. Secretary? Panahon po ito ng Yes, pagtutulungan. Oo, pagtulungan. And saka sama-sama tayong mga Pilipino na we should help each other. Hindi yung pagsamantalahan ang pagkakataon. As of October 25, 381 MSMEs have been affected by the typhoon. So yun yung naging report sa amin. That's good. So, Okay. yes. May mensahe kayo, Secretary Chris, nasa inyo po pagkakataon. Sige po, ma'am. Yes, okay. Ang message ko lang is that the DTI remains committed in assuring the consumers that their basic needs and necessities will be they can avail of this, and will make sure na meron silang ganito, at saka yung price freeze talagang kailangan matupad ito to
talagang strictly. And then the DTI will also help not just the consumers but also the businesses that are affected. Kasi we have to understand, after the storm, the businesses needs to move forward or else hindi na makausad ang mga tao. So yun ang, for the DTI, we need to really look at both the business and also the people. So that's why we're really here to help on both sides. Okay. Remind lang po natin, ano ma'am mga covered no price freeze natin, yung mga BNPCs natin. Ano po yung banggitin niyo po Yeah. para alam mo natin mga Yung, kababayan, ano, yung mga yes, yeah. isusumbong ho nila kung merong mga nagsasamantala. Yes, okay, for now, ang kasama sa price freeze are canned sardines, processed milk, coffee, instant noodles, bread, bottled water, salt, laundry soap, at saka candles. Alright. Thank you ma'am sa oras ninyo. Mag-iingat ka, Secretary. Maraming Yes, Thank you, salamat. maraming Sec. salamat. Secretary Chris, Yes, thank you. Maraming salamat. Alright. Actually, Hinihilingan, walang pinoprotektahan.